Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin ito sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong naglalakbay ngayong Kwaresma. At mula pa nung Miyerkules ng Abo, ipinaalala sa atin ang tatlong haligi, tatlong pangunahing gawain ngayong Kwaresma. Sakripisyo, kawanggawa, at panalangin. Kung napansin nyo noong mga nakarang araw, ay binigyan pansin natin ang sakripisyo. Na baliwala daw ang kagutuman, halimbawa ang sakripisyo natin ay pag-aayuno, baliwala daw lahat ito
kung hindi rin tayo nakikipagkapwa-tao, kahit 40 araw kang hindi kumain, pero masungit ka naman, maramot ka naman, palaaway ka pa rin, baliwala ang sakripisyo. Sapagkat, paulit-ulit ko po itong sasabihin, ang 3 gawaing ito ay paraan lamang. Hindi tayo natatapos na nakapagsakripisyo ako, nakapagkawang gawa ako, nakapagdasal ako. Pero ang 3 gawaing ito ay may hantungan, kabanalan, ang matagpuan at matularan ang Diyos. Ngayon naman, narinig natin ang paalala at aral tungkol sa panalangin, pagdarasal. Dahil nga ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayong dagdagan ang ating dasal. Dagdagan. Ngunit, anong klase bang pagdarasal ang dapat nating gawin? Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, itinuro ni Jesus Nazareno ang Ama namin. Ito ang pinakamagandang dasal, pinakamabisang dasal, pinakamakapangyarihang dasal sa lahat, sapagkat walang ibang nagturo nito kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya nga't binibigyang galang natin ang Ama namin. Nalulungkot tayo kapag nilalapastangan, ginagawang katatawanan ang Ama namin. Nababahala tayo kapag dinadasal lang ito paulit-ulit, ngunit wala sa kalooban. Ito ang pinaka-mahalagang dasal dahil itinuro ito mismo ni Jesus Nazareno. Ngunit ang gusto kong bigyang pansin sa pagninilay sa Ama namin ay ito. Kadalasan, at dito sa Quiapo, sa mga deboto, alam natin, ang pinakamadalas dasalin, lalo na pag nagpuprosesyon, ay ang Ama namin. Minsan nga, yun ang ginagawa natin para huminto muna yung mga tao. Lalo na pag nagkakagulo na. Para humupa, kumalma, magdasal tayo ng Ama namin. Pero alam niyo po ba, na kapag tayo nagdarasal ng Ama namin, hindi tayo talaga nagdadasal kay Jesus Nazareno. Kapag tayo nagdadasal ng Ama namin, tayo'y nagdadasal kasama si Jesus Nazareno. Opo, ang kadalasang dasal natin, nakatuon kay Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kami, basbasan niyo po kami, kaawaan niyo po kami, may sakit po ang asawa ko, pumasa sana ang anak ko, makapag-abroad na ang kapatid ko. Nagdadasal tayo kay Jesus Nazareno. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Pero kung talagang isa sa puso natin ang Ama namin, hindi ito nakabaling kay Jesus Nazareno. Ama namin nga eh. Ang talagang dinadasalan natin ay ang Ama sa langit. Hindi si Jesus Nazareno. Bagkus, kasama natin na nagdarasal si Jesus Nazareno, sapagkat siya din, ang tawag niya sa Diyos ay Ama. Kapatid natin si Jesus Nazareno. Kaya kapag nagdadasal tayo ng Ama namin, isipin natin, kasama natin si Jesus Nazarenong nakatingala sa Ama. At kapag tayo'y nagdadasal ng Ama namin, hindi lang natin
kasama si Jesus Nazareno, sinisikap din natin maging katulad ni Jesus Nazareno. Dahil nga kasama natin siyang nangungusap ng dasal na ito. Kasama natin si Jesus Nazareno na nagsasabing, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo. Kaya nga't kapag tunay daw tayo nagdadasal ng Ama namin, nagiging katulad natin si Jesus Nazareno. Katulad natin siya, hindi lang sa pananalita. Sa katunayan, hindi naman natin alam ano ang boses ni Jesus Nazareno. Naalala ko nung bata ako, sumasama ko. Sinasama ko nung ilang matatanda do sa mga sinasapian. Di ba? Merong iba, pag sinapian na ng Santo Niño, boses bata na. No? Tapos nung isang beses naalala ko, nag-iba ang boses. Nagboses matanda na. Bumulong isang matanda. Nazareno na yan. Sabi ko, buti kayo, alam nyo ang boses ng Nazareno. Ako hindi ko alam ang boses ng Nazareno. Pero pag sinabi daw natin, katulad ng Nazareno, hindi mo kailangan magmukhang Nazareno, magbihis Nazareno. Ang kailangan, tularan ang puso ni Jesus Nazareno habang dinadasal natin ang Ama namin. Kaya pag sinabi nating, sambahin ang ngalan mo, katulad ni Jesus Nazareno, binibigyang papuri natin talaga ang Ama. Hindi pwedeng sabihin, sambahin ang ngalan mo, pero paglabas natin, ang talagang sinasamba natin, pera. Ang sinasamba natin, yung mga nagdiyos-diyosan, yung nagbibigay sa'yo ng pera, yung iniidolo mo na artista, yung hinahangaan mong politiko o kung sino man yan. Sino ba talagang sinasamba natin? Yung presidente mo ng samahan ninyo, yung coordinator nyo, yung chairman ng asosasyon nyo. Sino ba talagang nasusunod? Sabi ni Jesus Nazareno, magpatawad na tayo. Kasi sabi ng kaibigan mo, wag. Pag pinatawad mo yan, sige ka, ibig sabihin yan, mahina ka. Sino ba sinusunod mo? Ang Diyos? O yung mga kung sino-sinong bumubulong sa'yo? Baliwala daw, kahit 50 ama namin ang sabihin natin, pero sa puso natin, hindi katulad ni Jesus Nazareno na talagang ang sinasamba ay ang Diyos Ama. Sundin ang loob mo. Talaga bang loob ng Diyos ang sinusunod natin o yung kalooban natin? Kapag daw tunay tayong nananalangin, lalo na ng Ama namin, natutulad tayo kay Jesus Nazareno. Kaya nga't ang isang binigay niyang halimbawa ay ang pagpapatawad. Humingi tayo ng tawad, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ganon daw, nananalangin kasama si Jesus Nazareno, katulad ni Jesus Nazareno. Hindi nyo napansin, mamaya magdadasal tayo ng Ama namin. Ano yung malapit na bahagi ng misa pagkatapos nun? Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nung nagdadasal ka ng Ama namin, ang taas-taas pa ng kamay mo. Umiiyak ka pa, Ama namin. Tapos pagsabi ng pare, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Irapan kayo.
Doon kayo sa kisame titingin para hindi nyo matignan. Kasi nagkataon, nasa likod yung kaaway mo. Nandyan lang pala sa tabi-tabi. Titignan mo, pag nagawin na siya sa kanan, doon kaliharap para hindi magpanagpo ang inyong mga mata. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Ang ganda-ganda ng dasal ng Ama namin. Maya-maya, nagsuntukan. Nagmurahan. Tapos balik Ama namin uli. Taas uli ang kamay. Punas uli sa Nazareno. Ang tunay na panalangin kasama si Jesus Nazareno, katulad si Jesus Nazareno. Hindi ko po sinasabing madali. Baka abangan nyo ako. Baka mamaya si Father din may iniirapan. Meron ding hindi nginingitian. Lahat po tayo nagsusumikap. Lahat po tayo nakikipagbuno sa tukso. Kaya nga, nagdarasal tayo lalo ngayong Kwaresma. Kaya nga, sabi ko nga kanina, dagdagan natin yung dasal para bagamat mahina tayo, tunay na manahan sa atin ng Diyos para matulad tayo sa Diyos. Siguro nga sasabihin ng iba, wag na lang magdasal. Kasi yung mga mahilig magdasal, yun yung numero unong maramot. Yun yung numero unong chismosa. Yun yung numero unong palaaway. Kaya tuloy katuwirang iba, wag na lang magdasal. Wag na lang magsimba. Hindi po. Kaya nga tayo nagdarasal, kaya nga dinadalasan natin at dinagdagdagan natin dahil inaamin natin hindi natin kaya sa sarili natin. Hindi natin kayang mapagtagumpayan lagi ang mga tukso at pagsubok sa buhay. Kaya kung minsan nakikita nyo ang sarili ninyo nadadapa, nagkakamali, dumadalas maging masungit, dagdagan mo yung dasal mo para lalong mabuksan ang puso natin, para lalong makasama natin si Jesus, para lalong matularan natin si Jesus.